what's up dribblers at mga shooters, kamusta po kayo? Jamie Malonzo inalis muna ni Coach Tim Cone sa lineup ng Gilas Pilipinas. Bakit nga ba? Ano nga ba ang nangyari? Pag-uusapan natin yan. Junmar Fajardo may matinding sinabi dito po sa kupunan ng Tira Firma Jeep. Ano nga din ba yan? Sino nga ba ang mag-uuwi ng semifinals? Pag-usapan na talakayin po natin yan matapos po akong maglambing ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating mga video. Jamie Malonzo, inalis na muna ni Coach Tim Cone. Inalis na muna ni Coach Tim Cone sa Gilas Pilipinas. Ngayong papalapit na ang Olympic Qualifying Tournament. Bakit nga ba? Ano nga ba ang dahilan mga shooters sa pag-alis ni Coach Tim Cone kay Jamie Malonzo sa kasalukuyang lineup ng Gilas Pilipinas? Narito po ang paliwanag ni Coach Tim Cone sa ulat ni Jerry Ramos sa spin. Yung recovery niya kasi tatagal ng buwan, hindi lang linggo. Kaya out muna siya sa Olympic Qualifying Tournament at yan po ay sinisiguro po kasi nila na hindi kakayanin ni Jamie Malonzo na makapaglaro pagdating ng Olympic Qualifying Tournament. So mga ka-shooters, out na po si Jamie Malonzo sa Olympic Qualifying Tournament. Iyan po ay mismong nanggaling sa pahayag ni Coach Tim Cone. Matapos nga po ang Manila Clasico kung saan tinalo nila ang Magnolia ng malaking kalamangan. Ano, mga shooters? At kung malaking kalamangan ang naitala ng Barangay Ginebra, malaki din pong kawalan si Jamie Malonzo. Malaking kabawasan. Etong si Jamie Malonzo sa lineup ng Gilas Pilipinas, may tira sa labas, pwedeng umatake, going strong to the basket, pwedeng dumepensa, high flyer. Sayang mga shooters, no? Pero tanong ng Gilas Pilipinas fans at Barangay Ginebra fans, bakit nga ba naoperahan? May nagbalita na makakabalik, no? Itong si Jamie Malonzo, may question sinasabing pwede na maglaro this coming semifinals or finals, even finals, baka makahabol mga ka-shooters, ano. Nasabi na rin po natin yan na pwedeng bumalik si Jamie Malonzo dito po sa kasalukuyang PBA All Filipino Conference sa semifinals. Pero mga ka-shooters, naiba nga po yan, ano. Narito pong muli ang paliwanag ni Coach Tim Cone sa ulat ni Jerry Ramos sa spin. Pwede kasing mangyari yung injury ni Jamie Malonzo ay gumaling na lang ng kusa. Pero yung chance na maibalik niya agad yung dati niyang galawan, baka hindi ganon kadali, baka hindi kayanin mga ka-shooters. Kaya kinailangan talaga ng surgery para maibalik niya agad yung dati niyang galawan. So maliwanag mga ka-shooters, tulad ng naibalita natin dati na hindi kailangan ng surgery, ngayon pala nagkaroon ng surgery para maibalik yung dating galawan. Kasi kung magpapagaling lang ng kusa sa gamot, pahinga, walang surgery, pwede naman. Kaso, mga shooters, ang problema, matatagalan bago maibalik yung dating galawan. So yan po ay nakita ng doktor. So magantay po tayo kung kailan natin muling makikita si Jamie Malonzo, mga shooters. At yan din ang tanong ng karamihan, di ba? So kung yan po ang tanong ng karamihan, narito pong muli si Coach Tim Cone sa ulat ni Jerry Ramos sa spin. Umaasa kami na sa second window ng FIBA Asia Cup Qualifying Tournament ay makakasama na natin siya. Dito, gaganapin yan sa Pilipinas sa loob po ng Mall of Asia Arena. So ngayon, mga shooters, sa kawalan ni Jamie Malonzo, papalit muna si Mason Amos. Kasi nga siya yung unang, ito po yung unang sinabi ni Coach Tim Cone na pwedeng pamalit. Kung wala si Jamie Malonzo, pwede naman pong pamalit yan. Ito pong si Mason Amos. So yung available 12 ni Coach Tim Cone, kung hindi, sabi nga niya, kung hindi magiging available yung 12 niya, mayroon naman siyang dalawang nakaabang dyan, mga shooters, which is nandyan po si Japet Aguilar at nandyan si Mason Amos, mga shooters. So antayin po natin yung mabilis at na-recovery ni Jamie Malonzo, galing po siya sa surgery. Para maibalik, sinabi po natin nung una, walang surgery mangyayari, pero naiba nga po yung nakita ng doktor. Mas pinadali ng doktor yung pwedeng mangyari kay Jamie Malonzo na mas mapaaga yung kanyang muling pagbabalik sa hardcourt, mga shooters, or maibalik niya yung dati niya talagang galawan, mga shooters. So after po ni Jamie Malonzo, dito naman po tayo sa kakampi niya sa Gilas Pilipinas na si Junmar Fajardo. Junmar Fajardo, matapos matalo sa Tira Firma Jeep, ay tila may pagbabanta
ang 7 times PBA MVP na laking pinamungahan Cebu. Narito po si Junmar Fajardo sa ulat ni Reynald Magallon ng Manila Bulletin. Ang ganda nilang nilaro ng tira firma. Lahat ng tira nila pumasok. Sobrang na-outplay nila kami. Na-outplay sila ng tira firma. Yun yung paniniwala ni Junmar Fajardo, mga shooters, no? So ngayon, paniwala ko, wala nang mahinang team dito sa PBA. Kaya wake up call ito para sa amin. So kailangan talaga naming mag-bounce back. Mabuti na nga lang, may hawak kaming twice to beat advantage. Kasi kung wala kaming ganito, baka wala na kami, bakasyon na kami. So yun yung gustong sabihin dito ni Junmar Fajardo. Mga shooters, so nagamit nga nila, na-outplay sila ng tira firma. Nagaling na po yan mismo sa 7 times PBA MVP na si Junmar Fajardo. So mabigat nga po ang sinabi niyang bounce back. So sa sinabi niyang yan, bounce back, may laman po yan, mga shooters. Mula ng sila kasi yung nagdidepensa ng titulo dito, mga shooters, di ba? Sa kanila tong PBA All Filipino Conference Kasi nga, itong San Miguel Beermen, sa tingin lang natin, nag-relax sila. In-underestimate nila itong Terra Firma Jeep. Kaya ayun, nangyari, nagkaroon ng do or die game ang SMB at Terra Firma. Dahil sa sinabi nga po ni Junmar Fajardo, na bounce back. Tanong, ano ang kailangan gawin? Ano ang gagawin nila para maka-bounce back sila? Narito pong muli si Junmar Fajardo sa ulat ni Reynald Magallon ng Manila Bulletin. Ito ang kailangan namin gawin sa do or die game. Kasi hindi lang kasi si Isaac Go ang maganda ang shooting. Si Wami Chongson, si Stephen Holtz, madami silang shooter. Yung laro ng tira firma sa labas, kailangan naming masolusyonan, magawan ng paraan para makabawi kami at itaas ang antas ng aming depensa. So major adjustment talaga ang gagawin dito ng San Miguel Beermen, di ba? Dito hindi sila po pwedeng matalo sa tira firma kasi sila ang defending champion, mga shooters. Well, sangkatutak na adjustment ang gagawin ni Coach George Gallant at syempre hindi lang sila pwedeng umasa kay Junmar Fajardo. Dapat yung sinasabing Deto 15 ng San Miguel Beermen gumana. Kasi kung hindi, nako, mahihirapan talaga tong San Miguel Beermen. Makasamahan nila etong Magnolia sa Boracay na ayaw mangyari ng San Miguel Beermen at most especially siyempre yung San Miguel Beermen fans. Sa game sa Wednesday, tandaan natin mas mataas ang moral ng tira firma. Kaya nasa SMB talaga ang pressure dito. Sabi nga ni Wami Chongson at Stephen Holtz, walang mawawala sa amin, do or die ito. Basta kami, maglalaro kami na ayon sa tempo ng laro na gusto namin. Masaya kami. Masaya kami. Yun ang maganda ron, mga shooters. Masaya sila sa kanilang ginagawa. Importante po kasi na nag-i-enjoy ka lang sa ginagawa mo or masaya ka sa ginagawa mo. Ayan po ay pahayag ng dalawang magkakampi sa isa sa mga inaasahan ng tira firma. Galing po yan sa ulat ni Tennyson Ray Dalupang ng Inquirer, mga shooters, main gunner ng kupunan ng tira firma. Nanggaling po yung mga salitang yan. Kaya asahan natin, umatikabong bakbakan ang ating masasaksihan sa pagitan ng San Miguel Beermen, ng defending champion na San Miguel Beermen at ang naghahamon na Tira Firma Jeep. Marami pong salamat sa inyong panonood. Ano man po ang inyong opinion, pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn!